Matapos nang makatawid nila Roel at ng kanyang pamilya sa kabilang parte ng ilog, ay bumalik na ulit sa dati ang daloy ng buhay ni Arturo sa sitio na yon. Wala na ulit gustong makipag-usap sa kanya. Wala na siyang makausap o makakwentuhan dahil sa takot ng mga tao doon na maiugnay sa kanya. Kaya naman ibinuhos na lang ulit ni Arturo ang oras niya sa paggawa ng mapa ng sitio. Idagdag mo pa roon ang paggawa ng mga report kung papaanong mapapaganda ang sitio at kung ano-ano pang mga proyekto na maaaring magpaganda sa lugar na yon. Isa na nga doon ay ang paglilinis ng daan doon sa mababang parte ng ilog na itinuro sa kanya ni Boyet para maging daan ng mga tao kung sakali mang naisin nilang makatawid sa kabilang parte ng ilog na yon. Sa kanyang paggawa ng mapa ay may napansin si Arturo. Teka, bakit walang sementeryo dito? At saka wala ring simbahan sa lugar na to. Grabe na to. Bagay na talaga namang nakapagtataka daw. Kasi nga alam niyang napakaraming Katoliko sa bansang ito. Tinignan niya ulit ang lumang mapa ng sitio. Doon niya nakita na ang dating simbahan pala at ospital ay nasa kabilang parte ng sitio, na ang daan ay sa tulay na dating tinitirhan ni Kuyang. Subalit imposible din naman na makatawid siya doon, gayong hindi niya rin naman alam kung meron bang madadaanan doon. Lalo pangat ang kabilin-bilinan ni Kuyang ay wag na wag siyang tatawid sa kabilang ibayo na yon. Pagsapit ng tanghali ay napagpasyahan na lang ni Arturo na bumili ng pagkain na ibinebenta sa tabi ng plaza. Hindi kasi ito nakagawa ng baon nito dahil na rin nga sa sobrang pagod nito kaya napasarap ang tulog niya. Dahilan naman para hindi siya magising ng maaga. Sa kanyang paghahanap ng kanyang tanghalian ay napansin niya ang mga tao na dala-dala ang mga kabaong ng pamilya na kinain ng mga aswang noong nakaraang gabing napalaban siya. Gusto niya sanang humingi ulit ng tawad sa mga kamag-anak nito. Ngunit nagbago rin agad ang isip niya dahil baka magalit lang ulit sa kanya ang mga kamag-anak ng mga ito. Sa kanyang pagharap sa karinderya upang makapili ng kanyang kakainin, doon niya nakausap ang isang tindero at ang may-ari ng karinderya. Binulungan siya nito. Kita mo yan? Dadalhin nila yan sa sementeryo, sabi nung nasa karinderya. Sementeryo? Saan po yun? Wala naman po akong nakikitang sementeryo dito, sagot naman ni Arturo. Sa taas ng burol. Kung gusto mo, sundan mo sila para makita mo, sagot pa ng kanyang kausap, sabay lingon ng matanda na kunwari ay may kinukuha lang sa kusina. Nakaramdam noon si Arturo na baka may gustong ibigay sa kanya na impormasyon ang tindero ng karinderya. Kaya naman nanatili itong nakatayo at kunwari lang na namimili ng ulam nito. Pagbalik ng tindero ay binulungan siya ulit nito. Bilib ako sa katapangan mo, bata. Pero mag-iingat ka. Lagi mong tatandaan, may kahinaan ang lahat ng mutya. Ang tatay ko manggagamot din dati dito. Pero basta mag-iingat ka. Alam mo dapat kung kailan nang hihina ang mutya mo. Dahil baka yun din ang araw na katatakutan mo, sabi ng tendero na yon, at saka nagbigay ng pagkain na nasa supot kahit wala pa naman siyang ino-order na pagkain. Dahil sa medyo duda si Arturo sa tindero, ay hindi niya kinain ang pagkain ibinigay nito. Bumili na lamang siya ng itlog at saka niya ito inilaga sa kusina ng kanilang opisina. Mag-isa lang siyang kumain noon sa loob ng kanyang opisina. Pero habang kumakain siya, ay hindi niya maiwasan na tignan kung saan ba ang sinasabing sementeryo doon sa lugar na yon. Kaya naman maaga siyang umalis sa kanyang opisina. Sinundan niya ang linya ng mga tao na naglalakad patungo sa isang burol.
Isang oras na lakaran din yon mula sa sentro ng sitio. Doon ay makikita ang isang burol na ngayon lamang napuntahan ni Arturo, kahit na kitang-kita naman pala ito mula sa sentro. Doon ay nakita niya ang kakaibang paraan ng paglilibing ng mga tao roon. Meron lamang sigurong 20 butas na walang laman ang sementeryo doon. Takang-taka naman si Arturo dahil bakit daw napakadaming butas o hukay doon pero wala naman daw nakalibing na tao. Mas lalo pa siyang naguluhan dahil inilapag ang kabaong sa lupa at saka binuhat ang katawan ng yumao at dahan-dahan iyong ibinaba sa mga hukay. Ang mga kabaong naman ay ipinasok na lamang sa isang bodega sa hindi kalayuan. Matapos ang huling panaghoy ng mga kamag-anak, ay iniwanan na lamang nilang bukas ang mga hukay, ni hindi tinabunan ang bangkay ng lupa. Talagang takang-taka noon si Arturo, dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganoong paraan ng paglilibing. Hahayaan na lang ba nilang mabulok at maagnas ang bangkay ng ganoon? Tanong ni Arturo sa kanyang sarili. Hindi muna ito umalis sa kanyang pwesto. Hinintay niya muna na makaalis ang mga tao. Makalipas nga ang ilang oras, ay umalis na rin isa-isa ang mga tao. Magdadapit hapon na noon, kaya naman dahan-dahang nilapitan ni Arturo ang 2 hukay. Hindi pa rin ito makapaniwala dahil nga iniwan lamang nila ang 2 bangkay doon na walang takip. Habang patingin-tingin sa paligid si Arturo, ay napalingon siya sa kanyang kaliwa dahil parang may tao doon. At hindi nga siya nagkamali dahil nandoon si Maria. Nakasuot ito ng manipis na itim na damit. May dalang bulaklak at nakangiti sa kanya. Napakalakas talaga ng loob mo, no? Nagawa mo pang pumunta dito sa sementeryo ng mag-isa? Bungad sa kanya ni Maria, saka ihinagis ang mga bulaklak sa mga hukay. Maria, ikaw pala. Ganito ba talaga dito? Hindi ko maintindihan eh. Bakit? Bakit iniwan nilang ganito to? Bakit ganyan ang ginagawa sa mga bangkay dito? Tanong ni Arturo. Huwag mo nang tanungin. Hindi naman lahat ng gusto mo pwedeng masunod dito sa mundong to. May mga sariling kagawian at batas ang bawat lugar na pinupuntahan mo, sagot sa kanya ni Maria. Pero hindi kasi ito tama. Hinayaan na lang sila dito na hindi man lang nila tinabunan. Wika pa ni Arturo kay Maria. Alam mo, parehong-pareho kayo ng namatay kong asawa. Huwag ka sanang magaya sa kanya, sabi naman ni Maria. Doon na ikinuwento ni Maria kay Arturo ang nangyari sa asawa niya na dating hepe ng mga sundalo doon sa lugar na yon. Ayon kay Maria, gusto din daw nito ng pagbabago sa sitio. Ngunit ang kagustuhan ding iyon ang tumapos sa kanyang buhay. Minsan daw itong dumalo sa isang salo-salo sa isa sa mga angkan na naninirahan din doon sa lugar na yon. Bagay na ginawa ng asawa ni Maria bilang respeto sa angkan na iyon. Subalit kinabukasan nga ay nakita na lang daw ang asawa ni Maria na wala ng buhay. Kasama pa nito ang mga dinala nitong escort. Wala na ang mga katawan ng mga ito. Tanging ang ulo na lamang ang natira at isinabit lamang ang mga iyon sa isang puno sa loob ng gubat. Teka, wala po bang ginawa ang mga sundalo nun? Tanong ni Arturo. Alam nila, pero ano bang magagawa mo sa pinagsama-samang puwersa ng mga aswang at ng mga rebelde dito? Idagdag mo pa yung mga pabayang opisyalis na yan ng gobyerno. Kaya talagang magpupugad ang mga aswang dito. Paliwanag pa ni Maria. Matapos ang pag-uusap nilang iyon,
ay nagpaalam na agad si Maria. Sinabi nito na magtatakip silim na, baka maabutan pa sila ng kung anong mga nilalang doon sa sementeryo. Mamaya-maya lang daw ay may mga kukuha na sa katawan ng pamilyang iyon. Noong sinabi yon ni Maria ay nagulat si Arturo. Nakaramdam siya ng galit dahil bakit naman kukunin ang mga katawan ng mga yumao na yon? Sumagot lamang si Maria na wag niyang pakikialaman ang mga patay na inilagay sa hukay sapagkat sila raw ay mga alay na para sa ibang lahi ng mga aswang sa lugar na ito. Ang mga aswang daw na yon ay kumakain lang ng mga patay na tao. Hindi ito kumakain ng mga buhay. Ngunit kung hahamunin daw ang lahi na yon, ay siguradong hindi magdadalawang isip ang mga ito na gumanti. Kung pakikialaman daw ni Arturo ang sistema sa lugar na yon sa pangalawang pagkakataon, ay baka may ibang pamilya na naman daw ang madamay dahil lang sa sobrang katapangan niya o sa sobrang pangingialam. Tinanong ni Arturo si Maria kung bakit alam niya ang mga bagay na ito. Sumagot lamang si Maria na yun daw ang isa sa mga maitim na lihim ng lugar na yon. Batas daw yon sa lugar nila. Ang sino mang lumabag dito ay paniguradong magsisisi dahil pati ang kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay at mga kamag-anak ay siguradong madadamay. Natutuwa ako sa pagtulong mo sa batang may sakit noong isang araw, Arturo. Pero sana, huwag mo na lang galawin ang iba pang mga angkan ng aswang dito. Dahil mahirap kung lahat sila ay makakalaban mo. Sinasabi ko na sa iyo, Arturo, hindi mo kakayanin. Pagbababala ni Maria kay Arturo bago ito tuluyang bumaba ng burol. Nangako naman si Arturo noon na hindi niya gagalawin ang mga katawan. Gusto lamang niyang makita kung anong mangyayari o kung sino ang kukuha sa mga katawan na yon. Nginitian na lamang siya ni Maria na parang sinasabi nito na bahala siya sa buhay niya. Talagang walang makakaawat sa tigas ng ulo ni Arturo. Noong gabing iyon nga ay nanatili siya sa itaas ng isang puno at doon niya hinintay ang mga susunod na mangyayari. Hindi pa ganun kalalim ang gabi noon, ayon na rin kay Arturo. Maya-maya, nakita na niya mula sa ibaba ng burol ang napakaraming tao na may dalang mga sulo. Dahil doon ay lalo siyang nagpakataas-taas sa puno para mas makita niya ang mga paparating na mga tao. Tiwala si Arturo noon na hindi siya makikita ng mga yon, lalo na nga't maggagabi na at nasa loob pa siya ng makapal na dahon ng punong kanyang inakyat. Binilang niya isa-isa ang mga taong dumating. Nasa 15 raw ang bilang ng mga yon. Halo-halo na ang mga tao. Bata, matanda, lahat na raw. Meron daw kakaibang tunog na ginagawa ang mga yon. Para daw silang hinihingal na hindi maintindihan ni Arturo. Noong iniangat na ang mga katawan mula sa hukay, ay para daw bang mga batang gutom na gutom ang mga tao na yon. Pinagdidilaan nila ang mga katawan nito. Parang mga batang sarap na sarap sa pagdila ng sorbetes. Kulang na lamang ay kagatin na ng mga ito ang katawan. Ngunit parang pinipigilan nila ang kanilang mga sarili. Tahimik lamang silang pinagmamasdan noon ni Arturo. Subalit may isang pangyayari noon na talaga namang ikinainit ng dugo ni Arturo. Iyon ay ang paglapastangan sa bangkay ng babae ng mga lalaking bumuhat nito. Hindi sila nakontento sa pagdila sa katawan ng babae. Binaboy pa nila ito, kahit na bangkay na lang ito. Sa galit ni Arturo noon, ay parang gusto niya nang lumabas at lumundag mula sa itaas ng puno. Ngunit bigla na lamang siyang napatigil sa kanyang binabalak. Tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang muka.
Nangatog ang kanyang katawan. Katulad ito ng pakiramdam noong unang beses siyang nakakita ng aswang. Sa kanyang paglingon ay nakita niya ang isang malaking lalaki na nakatingin sa kanya. Namumuti ang mukha nito, pulang-pula ang mga mata na para bang puyat na puyat habang nakatitig lang sa kanya. Maya-maya ay nagsalita ang lalaki. "Hayaan mo na sila. Huwag ka nang makialam. Mga bangkay lamang ang kinakain namin. Hindi kami nananakit ng buhay na tao." Amoy na Arturo noon ang napakabahong halimuyak nito na para bang patay na daga. Nagkatinginan si Arturo at ang malaking lalaki hanggang sa inantok na lang siya at nahulog sa ilalim ng puno. Kinabukasan, nakita na lamang ni Arturo ang sarili niyang nakahiga sa ilalim ng puno. Antok na antok pa rin ito na para bang pagod na pagod. Nakita niya ang mga naglalakihang banakon na nakapaikot sa kanya. Hindi niya maalalang tinawag niya ang mga yon. Pero sa palagay niya na dahil nga raw nalagay sa alanganin ang buhay niya, kaya nagkusa na rin ang mga banakon na bantayan siya. "Napakatapang mo talaga, bata. Pero maling-mali ang ginagawa mo. Hindi ka isang Diyos. Gusto ko lang niyang ipaalala sa'yo." Wika ng isang matandang lalaki na biglang sumulpot sa harapan ni Arturo. "Manong Celio, kayo po ba yan?" tanong ni Arturo. "Oo, bata. Mabuti na lang at napadaan ako dito. Buti na lamang din at maagap ang gabay mo. Kung hindi ewan ko na lang din." Sabi ng matanda kay Arturo. Ano pong ginagawa niyo dito?" tanong naman niya. Wala lang. Dinadalaw ko lang ang dating libingan na ito. Pero ngayon hindi ko na alam kung saan nakahimlay ang aking dinadalaw. Para bang kahit buto hindi pinatawad ng mga aswang na yan. Pero halika na. Magtatatlong buwan ka na dito sa sitio na to, di ba? Kailangan mong magtago bago pa sumapit ang ikatlong kabilugan ng buwan. Sagot ni Tandang Celio. Doon ay ipinaliwanag ng matanda ang kahinaan ng mutya ng banakon. At ito ay ang pagsapit ng ikatlong kabilugan ng buwan, kung saan humihina ang kapangyarihan ng mutya. Nawawala raw ang bisa nito at ang lahat ng abilidad nito. At kahit ang taong nagmamay-ari ng mutya ay dapat daw na magtago muna, dahil kahit ang mga alaga niyang banakon ay hindi siya maaalala o makikilala sa panahong iyon. Nagtanong naman ulit si Arturo kung bakit alam ng matanda ang ganitong bagay. Sumagot lamang ito na dahil matagal na niyang kilala si Kuyang. Doon siya nagtatago sa tuwing ika-6 na buwan ng taon. 2 beses sa isang taon kung magtago si Kuyang sa bundok kasama ni Mang Celio. Kahit daw magaling na manggagamot at antingero itong si Kuyang, ay alam niya kung kailan susugod at aatras. Bagay na hindi pa napag-aaralang mabuti ni Arturo dahil nga hindi niya pa kabisado ang paggamit ng kanyang mutya. Noong araw ding iyon ay nagmadaling maglakad si Arturo at si Tandang Celio paakyat sa taas ng isang bundok. Kailangan daw bago pa man magdilim ay nakapasok na sila sa kanilang bahay. Dahil siguradong itong gabi na ito ang pinakahihintay ng mga angkan ng mga aswang para makagante kay Arturo. Hindi naman nakumontra nun si Arturo dahil ramdam din niya na para bang nanghihina nga siya. Marahil daw ay iyon ang dahilan kung bakit nakita at nalapitan siya ng aswang kagabi, dahil na rin nga sa unti-unting panghihina ng kanyang mutya. Paliwanag naman ni Tandang Celio, hindi naman daw humihina talaga ang mutya. May mga panahon lamang daw talaga
na kailangan din itong magpahinga upang muling magamit ng maayos. Ito ang panahon na dapat daw maghanda ang mga taong mayroong kakaibang kakayahan dahil ito na ang panahon kung saan bumababa ang kanilang mga proteksyon. Kaya naman kayang-kaya daw talaga silang gantihan ng mga aswang nang hindi nila namamalayan. Matapos nga ang ilang oras na paglalakad sa bundok na nababalot ng napakaraming puno ng buko, ay narating na nga nila Arturo ang tagong tirahan ni Tandang Selyo. Isa lamang itong simpleng bahay na mayroong mga poste na gawa sa puno ng buko. Pati na rin ang mga pader nito ay gawa rin sa puno ng buko na hinati lamang sa gitna. Yari naman sa pawid at kawayan ang bubungan nito. Pagdating pa lamang doon, ay agad inasikaso ni Mang Selyo si Arturo. Nagpainit agad ito ng tubig sa kanyang kusina sa loob ng kanyang bahay. At pagkatapos ay nagtimpla ng masarap na kape. Dito ka muna sa akin hanggang sa mawala na ang buwan sa langit. Magpahinga ka lang at huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na hindi ko nalalaman. Huwag na huwag kang magtatapang-tapangan dahil hindi ako katulad ni Kuyang. Hindi ako magpapakamatay para lang sa'yo. Banta ni Tandang Selyo kay Arturo habang patawa-tawa pa itong hinahalo ang kanyang kape sa tasa. Hindi na lang sumagot si Arturo noon dahil sa pakiramdam niya ay totoo naman lahat ng sinasabi ng matanda. Pero hindi pa rin ito ibinababa ang kanyang depensa dahil sa bulsa nito ay may mga dala itong isang bote ng lana na nakuha niya noon sa puno ng kawayan na maraming banakon. Nakita naman ito ni Manong Selyo. Napailing-iling na lamang ito at napatawa-tawa pa. Sinabi nitong walang saysay ang mga dalang lana ni Arturo dahil ang makakalaban nila noong gabing yon ay hindi tinatablan ng mga lason o dasal. Mas mabuting sundin na lamang niya ang lahat ng sasabihin nito upang matiwasay nilang maipagtanggol ang mga sarili sa mga susunod pang gabi. Wala naman nangang nagawa si Arturo noon kundi ang humiga na lamang sa higaang kahoy na ipinahiram sa kanya ng matanda. Doon na siya nagpahinga habang si Tandang Selyo naman ay panay din ang dasal habang hinahawak-hawakan ang pader ng kanyang bahay. Doon lamang nakita ni Arturo na may kakaibang mga salita o mga letrang nakasulat sa kahoy ang bahay ni Tandang Selyo. Hinawakan ni Arturo ang pader na pinakamalapit sa kanya. Doon ay naramdaman niya ang init ng pader na parabang buhay na buhay pa rin ang puno ng buko na yon. Kahit na nahati na ito sa gitna at naging pader na nga ng bahay. Magpahinga ka na lang, Arturo. Wala kang dapat gawin ngayong gabi. Hayaan mo na lang ako sa aking ginagawa. Hayaan mong tulungan kita bilang ganti ko na rin sa pagtulong sa akin noon ni Kuyang. Magpahinga ka na lang at manood sa mga susunod na mangyayari.